at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakpan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Berhen. Amen. Maria, mapag-ampon na mga Kristiyano, Ipanalangin mo kami. mahal na Berhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Antonio ng Padua. Ipanalangin mo kami. Amen. Magsitayo po ang lahat para sa orasyon. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At naglihi siya lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpakailanman, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.
Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ng Santo Niño. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay sa Reverendo Padre Bernie Udfina. Purihin ka, Jesu Cristo. Viva Señor Santo Niño, ang bayang Pilipino ay nagpupuri sa'yo. Batang sa ati sumilang ay anak na ibinigay upang magharing lubusang taglay ang dakilang alang, tagapayo ng may kapal. Purihin ka, Jesu Cristo. Viva Señor Santo Niño, ang bayang Pilipino ay nagpupuri sa'yo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway suminyong lahat. At sumainyo rin. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Sa ating pagdiriwang ngayon sa kapistahan ng banal na sanggol o Santo Niño, isasama natin ang lahat ng mga mass intentions, thanksgiving masses, petitions, special intentions, at masses for the souls in purgatory. Sadyang malalim at laganap ang debosyon ng mga Pilipino sa Santo Niño. Kaya't binigyan ng kaukulang pahintulot ng Santo Papa na ipagdiwang natin ang kapistahang ito tuwing 3 linggo ng Enero. Sa kapistahang ito, inaanyayahan tayong alamin ang hiwaga ng kabataan. Nangangahulugan ito ng pagtataglay ng isang kaloobang bukas sa pagtanggap sa kalooban ng Diyos na walang pasubali o pag-iimbot, gayon din sa paglilingkod natin sa Panginoon, alang-alang sa ating kapwa. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga kapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin.
dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak ni Diyos na totoo ay naging sanggol noong siya ay naging tao namang totoo. Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikiisa sa mga nasa abang katayuan upang kami mapabilang sa pinaghaharian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag, ang bayang malaunang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan. Tulad sa mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan. Tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghampas ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak ng dugo ay susunugin, sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki.
ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay mamamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya'y kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila, at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awi. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, ipinarinig yaong tugtog, at ang puon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang tumpeta na kasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng puon na ating hari. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang nabalitaan kong ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus, at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang. Walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama,
na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagin ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Naging tao ang salita upang tanang maniwala ay Kanyang gawing dakila. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus sa mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po muli sa inyong lahat, mga kapatid. Hayaan niyong anyayahan ko kayong lahat na magbigay-pugay sa ating mahal na banal na sanggol sa pamagitan ng hiyaw, Viva Santo Niño. 1, 2, 3, go! Viva Santo Niño! Mga kapatid, siguro naninibago tayo na tayo ay humiyaw ng Viva Santo Niño. Dahil ang iniisip natin ay tuwing sinulog lamang tayo o nakikita natin sa TV o namomonitor natin sa mga balita ang hiyawan Viva or Pit Señor. Viva Santo Niño. Viva Pit Señor. Yan ang ating iniisip na doon lamang sa Cebu ang nakasentro ng ating pagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño. Bagkus, mga kapatid, ayon nga sa paunang salita ating narinig kanina, sadyang malalim at laganap ang debosyon ng mga Pilipino sa Santo Niño. Kaya't binigyan ng kaukulang pahintulot ng Santo Papa na ipagdiwang natin ang kapistahang ito tuwing ikatlong linggo ng Enero.
Malinaw mga kapatid na hindi lamang sa Cebu, kundi sa buong bansa na Pilipinas. Lalo na mga kapatid, ngayon ay ang kapistahan ng Santo Niño ang pangunahing pagdiriwang ng ika-5 siglo ng Hubileo ng Kristyanisasyon ng buong bansang Pilipinas way back 1521. 1521 at ngayon 2021, 500 years ang lumipas na itong ating debosyon ay naging bantog dahil ito ang hindi lamang makasaysayan dahil kay Magellan na inihandog niya ang imahen ng Santo Niño sa asawa ni Raha Humabon. At mula noon ay ang lahat ng kapamilya, kapuso, kasambahay at sambayanan ng hari o Raha Humabon ay bininyagan. At kaya lumaganap ang debosyon ng Kristyanismo at ang debosyon ng Santo Niño mula noon. Kaya mga kapatid, ito ang ating debosyon bilang mga Pinoy na nagpapahayag ng ating pagsasabuhay sa Kristiyanong pananampalataya. Tayo, mga Pinoy, ay mayroong trademark, kumbaga, na Kristiyano at Katoliko dahil sa ating pananampalataya na natanggap mula noong 1521. At isa sa mga saligan o references ay ang ating Ebanghelyo ngayon mismo ni San Marcos. At nais kong bigyan diin ang mga sinabi ng ating Panginoon. Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Bago sinabi ni Jesus ang mga salita na yan, nagalit na siya sa mga alagad. Nagalit siya na makita ito na pinagwikaan ng mga alagad ang mga kabataan na nais lumapit kay Jesus. At kaya sinabi niya, huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila nagahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, sinabi ng ating Panginoon. Ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos, tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. Kaya ito ang ipinapahiwatig sa atin sa kapistahan ngayon ng Santo Niño, na kahit tayo ay mga matanda na, may edad na, ay sikapin pa rin maging tulad ng isang maliit na bata. Bakit kaya pinagbigyan din ng ating Panginoon ang kabataan? Sa panahon ng ating Panginoon, ayon sa mga dalubhasa, walang kwenta ang mga bata, pati mga babae. Ang kinukwenta ay ang mga lalaki. Ang mga Hudyo, ang kanilang komunidad ay chauvinist community. Kinukwenta lamang ang mga lalaki. Kaya no doubt na ang ating Panginoon Kristo mismo sa kanyang pagdating ay pantay-pantay ang kanyang pagbigay ng dignidad sa bawat tao na nilikha ayon sa larawan at imahen ng Diyos mismo. At kaya binigyan din niya na pati ang mga bata, mga babae ay mayroong karapatan, mayroong dignidad na igagalang din ng sinuman.
At kaya mga kapatid, yan ang katotohanan o mayroong katunayan ng bawat isang maliit na bata. Ano bang meron sa mga bata na wala sa atin na mga matatanda? Mga kapatid, tandaan natin na tayo ay nanggagaling din sa pagkasanggol, sa pagkabata. At the common denominator ay ito ang katunayan ng isang bata ay mayroong tinatawag na sense of wonder. Kaya medyo mayroong sinasabi na ang batang ito ay makulit. Alam niyo mga kapatid, ako'y aminin ko na, nung maliit pa ako, nung bata pa ako ay makulit ako. Tanong na tanong ako sa aking nanay, bakit ganito? Bakit ganyan? Tanong na tanong ako. Buong kabataan ko hanggang elementary. Kasama ko lagi ang aking inay na lagi kong tinatanong. Siguro hindi medyo ang aking nanay malumanay at hindi nagagalit sa akin kahit na napakaraming tanong. Mahaba ang pasyensya ng aking inay hanggang ako'y nagsimulang nag-aral sa seminaryo, first year high school. Mga kapatid, nais ko lang ipahiwatig sa inyo ang katunayan sa isang bata na may sense of wonder, mayroong pagpandama ng pagtataka sa Tagalog. The sense of wonder. Bakit? Bakit kaya ang mga bagay ay waring di magkamukhang pareho? Katulad ng bata tayo, ay kung makita natin ang eroplano, hindi katulad ngayon ng mga bata ay high-tech na, makikita lamang nila sa digital gadgets, ang mga eroplano halimbawa, o kaya maliit pa lang ay nakasakay na ng eroplano. Ngunit tayo na mga promdi, ako ay probinsyano, nagtataka, anong uri ang eroplano na parang lumilipad na ibon? Hindi naman ibon. At isa pa, nagtataka, siguro ang ating isip, bakit ang ulap ay parang lumulutang na maliit na bagay na bulak dilana na minsan ay maging itim, pula, dilaw, o kaya'y blue. At yan mga kapatid, ang ating tinatanong, kahit na hindi natin tinatanong, pero iniisip natin, bakit kaya? Ang misteryo ng kalikasan, ang misteryo ng buhay mismo natin, yan ang ating tinatanong nung tayo ay maliit pa na bata. Kaya siguro mga kapatid, binigyan ng importansya ni Jesus ang kabataan dahil para sa Kanya, ang katulad ng bata ang pinaghaharian ng Diyos at pinakadakila sa kaharian ng Diyos, ang tulad ng bata na mapagkumbaba. Ang isang bata na masunurin lagi sa mga utos ng kanyang mga magulang o nakatatanda, na sumusunod din sa kalooban at kautusan ng Diyos. Ang isang bata ay madaling turuan tungkol sa kanyang pagtitiwala sa Diyos, na walang inaasahan kundi ang Diyos lamang ang magbibigay sa kanya ng biyaya, grasya at pagpapala at anuman ang kagandahang loob na hinihingi niya sa pamagitan ng kanyang
pagdarasal at pananalangin. Yan mga kapatid, kahit tatlong mga kahalagahan na makikita natin upang ating pagnilay-nilayan ang hiwaga ng kabataan, ang kahalagahan ng isang bata na katulad ng ating Panginoon Kristo na naging sanggol. At siya nga ang ating pinagdiriwang na may galak at may pananampalataya dahil kaisa natin ang Panginoon Hesus na naging sanggol, naging bata, siyempre maliban sa sala. At ito ang ating ipinagdiriwang ang mga misteryo ng kanyang kabataan. Mula sa kanyang pagkakatawang tao, ang kanyang kapanganakan na pagdiriwang na natin noong Kapaskuhan, ang kanyang darating na pagpapaharap at pagkakakita sa templo ng Jerusalem at sa buong tinatawag na lingid na mga taon sa Nazareth. Ang lahat ng mga ito ay tuloy-tuloy na pinag-isa sa misteryo Pascual, ang kanyang pagbata na matinding pagpapakasakit at kamatayan sa krus at muling pagkabuhay na siyang pinakasentro ng ating buhay Kristiyano at pananampalataya na nagpahiwatig lagi sa atin ng kapakumbabaan mismo ng ating Panginoong Hesus mula sa kanyang pagkabata hanggang siya ay muling nabuhay at umakyat sa kaharian sa langit. At kaya mga kapatid, ang unang pagbasa ay nagpapahiwatig na sa pamagitan ng isang sanggol na lalaki na tinatawag na kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan, ipagkakaloob sa atin ng Panginoon Diyos upang bigyan tayo ng tunay na kapayapaan at kaligayahan magpakailanman sa kaharian sa langit kapag tayo ay nanatiling mapagkumbaba katulad ng ating Panginoong Hesus, kung tayo ay laging masunurin sa kalooban at mga kautusan ng Diyos, kapag tayo ay laging nagtitiwala sa Diyos na punong-puno ng kagandahang loob at awa, habag, kapatawaran para sa ating kaligtasan. Kaya yan mga kapatid, ang binigyan din ng diin ni Apostol San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso. At ito ay para sa atin din. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoon Kristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa ating ang pakikipag-isang ito, hinirang niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Napakaganda, mga kapatid, ang ipinapahiwatig ni San Pablo sa atin na tayo ay itinalaga na mga anak ng Diyos. Kaya ingatan natin, alagaan natin ang ating pagka mga anak ng Diyos na magiging banal at walang kapintasan kung tayo ay nananatili na mapagkumbaba, masunurin lagi sa kalooban ng Diyos. At kung tayo ay laging matapat sa ating pagtitiwala lagi sa Diyos na punong-puno ng kagandahang loob, punong-puno ng awa, habag, kapatawaran
pagmamahal para sa ating kaligtasan. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumulog tayo sa Diyos upang kalugdan niya tayo tulad ng isang batang lumalapit sa kanyang pagmamahal na Ama. Sa bawat panalangin, ating itutugon, Diyos aming Ama, pakinggan mo kami. Diyos aming Ama, pakinggan mo kami. Maging modelo nawa ng kababaang loob ang mga pinuno ng simbahan upang tuluyang masalamin ang mabuting balita sa kanilang paglilingkod. Manalangin tayo. Diyos aming Ama, pakinggan mo kami. Umunlad nawa ang mga adhikain ng mga pinuno ng ating pamahalaan upang lalong mapahalagahan ang kapakanan ng bawat isa. Manalangin tayo. Diyos aming Ama, pakinggan mo kami. Mapakinggan nawa ng aming lipunan ang mga aba at lubos na nangangailangan upang madama nilang sila'y mahalaga sa Diyos. Manalangin tayo. Diyos aming Ama, pakinggan mo kami. Lumago nawa kami bilang mga deboto ng Santo Niño sa pamamagitan ng aming pagtulong sa mga kabataang nagdurusa dahil sa kapabayaan ng mga taong marapat kumalinga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos aming Ama, pakinggan mo kami. Maging maligaya nawa ang mga kapatid naming pumanaw sa buhay na ipinangako mo sa kanila, O Diyos. Manalangin tayo. Diyos aming Ama, pakinggan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, amin ding ipinapanalangin ang iba pang pangangailangan ng aming pamayanan, pati na rin ang aming pansariling mga kahilingan. Manalangin tayo. Diyos aming Ama, pakinggan mo kami. Panginoon, patuloy mo nawa kaming bigyan ng kalakasan at pag-asa sa aming paglalakbay patungo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandang loob, narito ang aming may alay mula sa lupa at bunga naming pagawa ang tinapay nito para maging pagkain nagbibigay buhay. Puri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman.
Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito ang aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming pagawa ang alak nito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Lord, we ask you. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtan niyang kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin naging hayag na kapiling. Dating kapiling mo, ngayoy naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpala ang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa pag-aalala sa akin.
Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa at ni Broderick naming Apostolic Administrator at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwa naman namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, Hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, Hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, Hallelujah. Sa tagubilin ng mga nakagagaling ng utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayinyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyong lahat, mga kapatid. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Komunyon Espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Batang banal, Niño Jesus, puso'y dalisay at puspos, pagmamahal at pagsunod sa Amang Diyos, sa puso ko'y iukit mo. Batang banal, Niño Jesus, bukal ng awa at biyaya, paglingap sa kapwa at mahihirap, sa amin ay ituro mo. O Santo Niño, Batang Diyos, aming daigdig, nasa iyong bisig, hawak kang mahigpit, sama ay lapit, pit Senyor, Niño Jesus. Batang banal, Niño Jesus, kapayapa'y taglay mo. Sa mundong tigib ng hirap at gulo, kami saklolohan mo. Batang banal, Niño Jesus, nakipamuhay bilang tao. Itulot mong kami makibagay, makitulad sa kababaang loob mo. O Santo Niño, Batang Diyos, aming daigdig, nasa iyong bisig, hawak kang mahigpit, sama ay lapit, pit Senyor, Niño Jesus. Hawak kang mahigpit, sama ay lapit, pit Senyor, Niño Jesus.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong piging na banal. Sa kapistahan ng iyong anak na isinilang ng mahal na Birhen, ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay na umunlad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin para sa mga bata. Sa kapistahan ng Santo Niño at sa pagdiriwang ng araw na banal na pagkabata, hilingin natin ang pagpapala ng Diyos para sa mga batang naririto at sa mga bata na nasa online upang sila ay lumago sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Panginoon naming Diyos, noong ang iyong anak na si Jesus ay nagkatawang tao, siya ay pinanganak ng Birheng Maria, lumaking malusog, matalino at kalugod-lugod sa Diyos at naging masunurin sa kanyang mga magulang. Tinanggap niya ang mga bata, kinalong pinagpala at ginawang halimbawa sa mga naglalayong mapabilang sa iyong kaharian. Isinasamo namin, Panginoon, na pagpalain mo ang mga kabataan na inihahabili ng inang simbahan sa iyong kalinga. Naway pagpalain mo sila upang sila ay lumago sa pananampalatayang Kristiyano at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ay maging mga saksi ni Kristo sa buong mundo sa pagpapahayag at pagtatanggol sa kanilang pananampalataya. Pagkalooban mo sila ng malulusog na pangangatawan at katulad ng iyong anak, maging masunurin nawa sila sa kanilang mga magulang at lumaking malusog, matalino at kalugod-lugod sa iyo at sa kanilang kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Magsiupo po muna ang lahat para sa ilang paalala. Pakiusap po sa lahat, magsuot po tayo ng disenteng pananamit kung tayo ay dadalo sa misa. Ang Panginoon po ang ating katagpo sa loob ng simbahan, kung kaya't nararapat lamang nakagalang-galang ang ating pananamit. Tumatanggap po ng mga bagong miyembro ang Greeters and Collectors Ministry, Social Communications Ministry, Lectors and Commentators Ministry, at Extraordinary Ministers of Holy Communion. Sa mga interesado, lumapit lamang po sa registration table para sa iba pang detalye ng pag-a-apply o makipag-ugnayan sa opisina ng parokya sa mga araw ng Martes, Huwebes at Linggo. Patuloy pa rin ang pagtanggap ng mga pledges para sa ating 2M4M project. Ito ay isang magandang pagkakataon upang makapagpasalamat sa Diyos at upang maging bahagi ng gawaing pagliligtas ng simbahan. Lumapit lamang po sa friendship table sa labas ng simbahan para sa iba pang mga detalye. Tuloy ang misyon ng simbahan. Narito po ang updated report ng ating 2M4M project as of January 10, 2021. Total pledgers as of January 3, 502. Pledgers on January 10, 10. At total pledgers as of January 10, 2021 is 512. Total pledges as of January 3, 1,434,160 pesos. Pledges on January 10, 18,100 pesos. And total pledges as of January 10, 2021
1,452,260 pesos. Total amount received as of January 3, 1,145,750 pesos. Amount received on January 10, 64,540 pesos. And total amount received as of January 10, 2021, 1,210,290 pesos. At pakiusap po sa lahat, pakitaas po ang mga luhuran bago lumabas ng simbahan. Maraming salamat po, magstayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo't hingin ang biyaya ng Diyos. Ama naming mapagpala, ipadama mong ikaw ang kapiling ng mga bumubuo ng iyong bayan. Ipagkaloob mo sa amin araw-araw ang aming mga kailangan upang kami ay sumapit sa buhay na para sa aming iyong inilaan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Purihin si Jesus, anak ng Ama. Viva, viva, Pit, Señor, viva, Señor, Santo Niño. Batang bigay ng kalangitan, kami iyong gabayan. Pag-ibig mong walang umpay, ipakita sa sambayanan. Purihin si Jesus, anak ng Ama. Viva, viva, Pit, Señor, viva, Señor, Santo Niño. Viva Santo Niño! Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.